Tumaas po ng 17.6% ang presyo ni Pi Network habang mas mabilis ang pagdami ng mga gumagamit or users ng mobile mining. Ipinapakita po nito na mas maraming tao ngayon ang interesado sa mas madaling ma-access na cryptocurrency. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung paano po nangyari ang biglang pagtaas ng presyo ni Pi Network, ano ang mga posibleng dahilan at ano ang maaaring kahinatnan nito sa market sa mga susunod na linggo. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung magkano po ang naging presyo ni Pi Network nitong linggong ito. Yan, ayon po kay CoinGecko, umabot na sa presyong 0.3971 ang presyo ni Pi Network. Mas mataas po ng 17.6% kumpara noong nakaraang 7 araw or last 7 days. Sa loob po ng huling 24 oras or last 24 hours, gumalaw po ang presyo nito mula 0.3776 hanggang 0.4025. Yan, in Bitcoin terms ay katumbas po ito ng 0.053291 BTC na may 3.1% na pagtaas. Yan. Ngayon, ang posibleng epekto po nito ay ang ganitong paggalaw ay nagpapakita po ng short-term bullish sentiment para kay Pi Network. Kung magpapatuloy po ang trend, posibleng abutin nito muli ang resistance level na nakaabang sa presyong 0.45. Pero dapat na rin nating bantayan ang risk ng possible correction dahil sa profit taking. Ngayon ay kailan naman po nagsimula ang pagtaas ng presyo ni Pi Network? Ayan. Nagsimula po ang steady na pagtaas ng presyo ni Pi noong August 7, 2025. Mula po August 7 hanggang 9 ay umangat ito mula sa 0.335 papuntang 0.375. Noong August 10 ay umabot pa ito sa mahigit 0.45 bago pumuling bumaba at nag-consolidate sa 0.397 nitong August 13. Ipinapakita po ng pattern na ito ang lumalaking tiwala ng mga investors kahit may natural na profit taking sa market. Ngayon, ang ganito pong klaseng chart pattern ay maaring magbigay ng signal sa mga traders na magbabalik si Pi sa mas mataas na presyo kapag natapos ang kanyang consolidation phase. Paano naman po nakakaapekto ang mobile mining sa paglago ni Pi Network? Isa po sa pinakamalakas na dahilan ng paglago ni Pi Network ay ang mobile mining. Sa halip na gumamit ng mamahaling hardware o gumastos sa mataas na kuryente gaya ng sa traditional mining, pinapayagan po ni Pi Network ang mga users na magmina gamit lamang ang kanilang smartphones. Dahil dito, nakabuo po sila ng global network na may milyong-milyong pioneers na active na gumagamit ng platform. Ngayon, ang accessibility po ng mobile mining ay magpapanatili ng patuloy na pagdami ng users, kung saan ay maaaring magdala ng mas matatag na demand para sa Pi token sa long term. Ano naman po ang role ni Pi Network bilang tulay sa blockchain adoption? Ayan. Nakikita po ng Pi Network ang kanyang sarili bilang tulay para mas makalapit ang mga ordinaryong tao sa blockchain technology. May integration po ito sa Ethereum at sumusuporta sa DeFi, NFTs at saka cross-chain functionality. Dahil sa inclusivity at decentralization, gusto po nitong maging higit pa sa simpleng cryptocurrency. Ngayon, ang ganito pong positioning ay makakatulong kay Pi na maging standard model para sa mass adoption ng crypto, kung saan ay maaring magdagdag ng halaga sa token kapag mas marami pang project na pumasok sa ecosystem nito. Ano naman po ang bagong dApp na inilaunch ng Pi Network? Yan, inilaunch po ng Pi Network ang Fireside
Forum. Isa po itong bagong decentralized application na layong baguhin ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga user sa platform. Sa DApp na ito, magkakaroon po ng pagkakataon ang milyong-milyong pioneers mula sa iba't ibang panig ng mundo na mag-connect sa isang interactive at saka human-led environment. Ngayon, ang ganitong DApp ay posibleng magdagdag ng user engagement at magbigay ng mas active community kung saan ay mahalaga para sa long-term growth ng token. Paano naman po gumagana ang tokenomics ng Farside Forum? Ayan, may kakaibang tokenomics ang Farside Forum kung saan ginagantimpalaan ang mga positibong contribution or positive contribution ng mga users at pinipigilan ang mga negatibong gawain. Layunin nitong bumuo ng balanse at produktibong community experience. Ayon sa mga analyst, malaking tulong ito para mapalakas pa ang ecosystem ni Pi Network at maabot ang layunin nitong maging mainstream sa blockchain adoption. Ngayon, kung magiging matagumpay ang tokenomics na ito, maaari po itong magsilbing halimbawa sa ibang crypto projects at magbigay ng dagdag na kumpiyansa sa mga investors ng Pi. Gaano naman po kalaki ang paglago ng community ni Pi Network? Lumalaki pa ang user base ni Pi Network na malaki ang ambag sa network activity at saka security nito. Milyong-milyon ang araw-araw na sumasali at nagiging dahilan para makatawag pansin sa mga bagong tao na dati ay iniiwasan ang cryptocurrency. Pinagsama po ang mobile-friendly model at malakas na global community kung saan ay nakikita ng mga analyst ang long-term growth potential nito kahit may short-term volatility. Ngayon, ang ganitong laki ng community ay nagbibigay po ng mas matatag na foundation para sa presyo ni Pi token at maaari pong magdala ng mas matatag na demand kahit may market fluctuation. At ayan, sa kabuuan ay nakikita ko na ang 17.6% na pagtaas ng presyo ni Pi Network ay malinaw na indikasyon na tumataas po ang tiwala ng market sa project. Ang kombinasyon po ng mobile mining, Ethereum integration at paglabas ng Farside Forum ay nagpapakita na hindi lang ito hype kundi may malinaw na roadmap para sa mass adoption. Gayunpaman, dapat pa rin maging maingat ang mga traders sa short-term volatility, lalo na't may tendency ang presyo na mag-correct pagkatapos po ng malaking pagtaas. Kung magpapatuloy ang ganitong adoption at ecosystem growth, may posibilidad na maging isa si Pi Network sa mga pangunahing crypto sa mainstream market sa susunod na mga taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.